Good morning! Ayan, so good morning po ulit sa lahat ng mga viewers natin ngayong umaga, especially po dun sa mga followers namin sa Facebook page, mga YouTube subscribers, at syempre sa mga galing sa iba't ibang groups na patuloy na sumusubaybay dito sa amin. Ngayon, nandito po ulit kami, ang Team Ato V sa UAP o sa usapang agrikultura, paghahayupan at panisdaan. syempre, very, napapanahon ulit yung pag-uusapan natin. Sa connection may connected dun sa mga previous na topic natin. Oo, kasi nga 'di ba last episode natin is pinakita natin sa kanila kung ano ba yung pwedeng pagkakitaan sa pag-aalaga ng broiler. At meron pong nag-request po sa atin na syempre matagal na po kaming nag-aalaga. Gusto naman naming malaman kung gaano ba kadami ang nauubos na pagkain ng 45 days na manok bago ibenta. Kaya yan po yung ipapakita at pag-uusapan po natin. At saka dun po sa mga baguhan po na gusto palang mag-alaga ng broiler, isa po to sa pwede nyo pong panuorin para alam nyo kung gaano ba talaga karami ang mauubos na pagkain ng ating mga manok bago ibenta. At dun po sa nag-request po nung topic na ito, sana po nanonood po kayo ngayong umaga. So, bago po natin simulan is alamin muna natin kung ano ba yung mga pinapakain natin. Oo, ayan. So, umpisahan natin muna yung, syempre, yung pagpapakain kasi lalo na sa bago, ano ba yung dapat pakainin? Yes, Pwede oo. ba pakainin ng yung sa baboy? Pwede ba pakainin yung galing doon sa broiler sa layers? So, maraming pakain kasi po na nabibili natin sa market. Pero ang broiler po is specific siya. Yes, Ito talaga yung ating dapat ipakain para mas maganda at tama yung paglaki ng ating aalagaang manok. So, ipakita muna natin, ito yung lagi kong sinasabi o lagi kong isinasama sa seminar natin dati or sa mga discussion, na ito ang dapat muna nating ipapakain. Ano ba yung pangalan o brand o specific feeds na dapat nating ibibigay sa sisiw hanggang sa ma-harvest natin yung ating mga manok. So, according sa stage. Yes, according to stage. So, tignan po natin yung ating monitor at naandyan po. So, ayan. So, ito, yung lagi nating sinasabi. Yung DOC o day-old chick, yun ni 1 day old pa lang. Ayan ay ipapakain natin yung chick booster ng 1 to 14 days o 2 weeks natin sila papakainin ng chick booster. Ayan. Pagdating naman ng 15 days to 28 days, starter na po stage yan at broiler starter yung ipapakain natin. And then, pagdating po ng 29 to 42 or 45 o minsan po ay hindi pa umaabot ng 42 ay depende ito sa inyong pag-aalaga, broiler finisher ang ipapakain doon sa pag-stage na ng finisher. So, napakadali po. Diyan, ang feeds natin dyan ay depende doon sa available na feeds sa inyo o yung brand. So, walang problema yung kung anong feeds na ipapakain nyo. Basta ganito po yung pangalan o yung brand na ipapakain po natin. At according doon sa age ng ating mga manok. Yung broiler, hindi sila kagaya ng iba na may grower pa, finisher na kaagad? Yes, meron pong ganan. Pero ito yung pinakita natin, specific po dito. Pwede naman yung kung merong brand na chick booster, starter, tapos ay grower, tapos finisher. Okay. Meron ganon. So, depende po yan doon sa company o brand na inyong ipapakain. Ayan. So, ayan, tingnan natin yan. So, alam na natin yung napakain natin. Ito na yung hinihintay natin na ilan ba talaga yung feed consumption o nai-intake ng ating mga alagang manok. According doon sa sisiw pa lang sila. Ito po ay approximate po. So, pagdating po ng booster feeds, approximate, pag ang nasa brooding stage na sila, 1 to 14 days, approximate 5 to 35 grams per bird ang nakokonsume nila for 7 days. Ano po? And then, pagdating naman ng 8 to 14 days, meron silang nakakain na 36 to 65 grams per bird po yan na pagdating ng 7 days. O makikita nyo, tumataas. And then, pagdating ng growing stage, starter feeds na po yung pinakakain natin. Pag nasa stage na sila ng 15 to 21 days, approximate 70 to 90 grams per bird ang nakakain nila. And then sa 22 to 28 days, 100 to 130 grams per bird po ang nakakain ng isang manok. And then pagdating po ng finisher's feed yung ating pinakakain, 29 to 35 days,
140 to 160 grams per bird. And then 36 to 42 days, 160 to 170 grams per bird. So makikita nyo lang yung difference ko, kaunti lang. Pero kung ito-total natin yan, medyo maraming kumain ng broiler. So, sinamarize po natin yan, makikita nyo po kung gaano. Ayan, per bird po yan. So, makikita natin, sinamarize natin sa brooding or sa booster, sa 2 weeks, nako-consume ng 475 grams per bird. So, sa buong 2 linggo, 475 grams ang kanilang nako-consume. Yes. Per bird yan, ha? Okay. Pagdating naman ng starter feeds sa growing stage na 15 to 28 days, approximate 1.36 kilos or 1,360 grams per bird po yan. Yan ang nako-consume na nila. So, medyo malaki rin, no? Pagdating naman ng finisher sa growing stage naman, 29 to harvest, depende po yan. Approximate, nilagay na po natin ng 42 days yan. Approximate na 2,170 grams or 2.17 kilos ang nakukonsume nila. So, kung ma-realize mo, ma-check natin, medyo talagang malaki silang kumain. Yan po ay more or less, ha? Yes, Kasi hindi naman 42 days tayo nag-harvest, pwedeng 38. So, maliles pa yan. Pero, kinumpute lang natin na 2.70 approximate po yan. And then, ito yung laging tinatanong nila pagdating naman ng ilang ba, mag-aalaga ako ng 50 to 100 heads na manok, ilan ba yung makukonsumo ko para at least, di ba, ito makikita natin, makukompute nyo kung magkano yung magagastos natin sa feeds pa lang. Ayun. Okay. Ito yung maganda dito So, sinamarize natin, pagdating ng chick booster, approximate ko ang manok ay nagko-consume ng 0.475 kilos per bird sa 14 days. Approximate po yan, 23.75 kilos. Chick booster ang mako-consume sa 50 heads. Pagdating naman ng starter, di ba nakalagay natin is 1,360 grams. So, kinilos na lang po natin ng 1.36 kilos per bird for 15 to 28 days. Yan po ay 14 days din. At yan ay tinimes natin doon sa 50 heads ay 68 kilos. Okay. Yung 0.75, sorry for 2 weeks, itinimes natin sa 50 heads. So, pag tinimes mo yan, 23.75, ganun din po. 50 heads times 1.36, ang lalabas po nun ay 68 kilos. Yes. Pagdating ng finisher feeds, ganun din po kasi ang nakukonsume do for 2 weeks to harvest is 2.17 kilos times sa 50 heads, 108.5 kilos ang makukonsume nila. Yan ay approximate lang. Pwede natin yan babaan. Depende sa pagpapakain natin. Tinotal po natin yan is 200.25 kilos ang makukonsume nila up to harvest or i-compute natin sa bag, 4 bags sa 50 heads na manok. Halimbawa, ang aalagaan nyo naman is 100 para madali, i-times nyo lang to. By times 2. two lang. 23.75 times 2, ito po. 47.5 ang lalabas. Ganon din po yan. 68 times kilos. 2. Kasi 100 heads is 136 kilos. And then, kung 108.5 times 2 is 217. Pero kung automatic na hindi nyo po alam tong 50, pwede naman po na 0.75 times 100. 100. So, yun. 47.5, ganun din po, 100 times 1.36 kilogram, 136 kilo po yung ating lalabas na kilos. And then, ganun din po, 100 heads times 2.17, 217 kilos. And then, kung isasam po natin yan, is 400.5 kilos or 8 bags. Yung makokonsume natin doon sa 100. Ang mahalaga, alam nila yung Basic. intake per bird. Para Per bird. kung ilan yung alaga nila, halimbawa 25 lang muna alagaan, edi times lang nila kung ilan yung alaga nila. Yes. So, ganun lang kasimple kasi i-detail na po natin yan. Kung makapapansin nyo, pwede nyo naman po i-screenshot na lang. Makikita nyo mo, i-take note nyo
yung po yung lalabas or i-memorize nyo lang yun approximate na 0.75 Okay. or kaya i-ano nyo na lang ng exact na kalahating kilo. Halimbawa, mas madali. mas madali. Siyempre, may mga tapon dyan, Oo. hindi natin alam. So, yun po tayo mag-base. Kumbaga, round off na lang. Mag-round off mo na lang. O kaya, pagdating ng starter stage, gawin mo na lang na 1 kilo kalahati. Oo, isa't kalahati. Pagdating ng 2 weeks na yan, itatimes mo lang sa number of heads. Kumbaga, kung 10 or 25 lang yung Oo. inyong aalagay, ganun lang po. At pagdating naman ng finisher, approximate 2 kilos na lang. Kasi Oo. nag-adjust ka na dun sa starter. Ng mga nauna. O 2 kilos na lang. O di, mako-compute mo na yan. Madali na yon. Kung magko-compute ka ng FSO possibility study mo, kung bawa, bago pa lang plano mo mag-alaga, ito pala yung magagamit ko sa feeds. Ito pala yung kulungan. Yung kulungan naman ay depende pa yan di ba? Yes, Yung oo. na topic natin last time. Pero yung mahalaga, alam mo na yung gagamitin mong pakain o halaga na budget mo para sa pakain ng At least ating may mga- target ka na Yes, kung magkano oo. yung mauubos mo sa pagkain Yes, pa lang. diba? At least mapag-iipunan mo. Pero Yes. kung marami kang budget, kahit hindi ka na mag-compute. Pero at least, Oo. alam mo na yung paano mo itatabi, paano mo i-maximize yung budget mo. Ayan. Yun namang nabanggit natin, Miss Ana, na kilos na per bird. stage Per at stage. per bird. Yun naman ay kahit na yung 500 na may ipaubos niya sa buong maghapon, di ba? 500 grams. 500 100 grams. Ipapaubos niya sa maghapon. Wala naman pong kung sobra siya. Basta 500 grams, consume mo. Hatiin mo na lang kung gaano kakadalas magpakain Ilang sa beses maghapon. magpakain. Sa ano yan para klaro, sa 14 days yan. Yes, oo. So, yung 14 days mo doon sa 50, per bird yan ha? Yes, oo, Per bird po yan. Oo. Hindi po yan per doon sa isang flock na 50 heads. Per bird po yan per meal. Ayan. So, para, Maghapon na yan. yes, para hindi din po sila mahirapan. Yes. Oo. Ayan. At syempre, dahil nagkaroon na kayo ng idea na yung consumption nila sa feeds, syempre, hindi lang naman feeds ang kinokonsume ng mga Yes, manok. oo. So, syempre, nagko-consume din sila ng tubig. Napaka-importante niyan dahil, syempre, katuwang niya ng ating pagpapakain, Oo. kailangan may iniinom din sila para sa paglaki nila. So, para magka-idea din kayo, ito po yung water consumption naman ng ating mga broiler. So, from 1 to 7 days old, so ang nako-consume nila is 3.5 liters. So, per bird, per week na po yan. Okay. Yan. Plus to 8 to 14 days or pang 2 weeks na, nagko-consume na po sila ng 5.50 liters per bird per week pa rin po. And then, sa 14 to 21 days, ang nako-consume na po nila is 8 liters per bird per week na. Oo. Pagtungtong naman po ng 22 to 28 days, ang nakukonsume po ng ating mga manok per bird per week po is 11 liters na po yan. Then, pagtungtong ng 29 to 35, so medyo tumataas na yung consumption ng ating mga manok. So, 14 liters per bird per week po. Then, pagdating ng 36 to 42, ito yung finisher na 18 liters per head per week. Yun po yung approximately Yes. na kukonsume po ng ating mga manok sa inumin. So, same thing din na ganun din sa feeds dahil yan ay depende pa rin sa kung kailan nila sila maha-harvest. Pwedeng mas Yes. early, di mas maliles din yung consumption nila sa tubig. Yan. At saka yung sa pagpapakain naman, ad libitum. So, depende po, approximate naman, kaya natin nasabi yan, dahil ang dami nagtatanong, mag-aalaga ako ng ganito, ma'am. Ilang heads, ilang ba approximate po yung aking magagastos na pakain kasi naka-budget. Yes, po, oo. diba? Ganon din po sa ating tubig. At least, yan po yung halimbawa naman, okay lang na magsumobra, wag lang kukulangin. Yes, totoo Malakas yan. din silang uminom. Mm. At saka yung sa pagpapatipid ng pakain, yan ay depende din sa pag-aalaga natin. Lalo na kung tayo ay try yung gamitan ng technology kasi mas lalo silang titipid. At saka yung nano-based mix po natin, lalo na kung hindi tayo sigurado dun sa quality ng feeds na binibigay po natin sa kanila. So, pwede po tayo mag-add po dyan ng nano-based mix Yes, para tama. mapunuan yung kulang na nutrients na kumukulang dun sa pagkain. Yes. As mas lalo tayong titipid. Halimbawa, Yes. yung 0.5 natin na per week, per head, mabawasan man lang yan ng 10%, malaking halaga na para ma-less yung feed cost natin.
Lalo na kung hindi aabot ng 42 days. Kunwari, Yes. 38 days o 32 days. Medyo malalaki na Yes, yung mga manok mo. yung iba talaga, Yes, diba? yung ginagamitan ng technology, 32 days talaga Oo. nag-harvest na So, sila. yung tagal ng panahon ng pagpapakain mo, maliles yun. Yun. Diba? Yun. So, importante lang na masunod yung, kumbaga, yung recommended na intake nila. Yes. At the same thing sa water. At syempre, sa tulong na rin ng technology, na maintenance na rin sa kanilang inumin. Ayan. At para din nating mapatunayan o bigyan na natin sila ng good news, para dun sa ating mga user na talagang wala silang hesitate na mag-share kung ano yung nagiging resulta sa kanila ng technology. Actually, na-mention na rin natin to dun sa mga previous episode natin. Although, di ba, nag-request nga lang tayo na mas maganda kung may Yes, masend silang oo. picture or Oo. video. Videos. So, ngayon na paunlakan tayo ng ating isang client na technology user sa kanyang mga broiler. So, ipapakita namin sa inyo yung kanyang mga alaga at saka yung kanyang mga produce. Ayan. So, ibalikan lang natin. Ito yung message sa atin ni Sir Ariel Bonin. Ayan. So, sabi niya, ayan. Maraming salamat, ma'am, sa Atubi. Unti-unting nakilala ang aking maliit na manukan. Maganda ang karne ng mga dress broiler chicken ko. So, ayan. So, ito yung kanyang product. So, pinakita niya dito, meron siyang Parang lechonan, no? Oo, may Oo. lechonan, tapos may mga dressed chicken, at the same time, ito yung kanyang maliit na manukan, no, sa kanilang bakuran. So, meron din siyang sinend na video sa atin Yan. para mas makita natin yung area ni Sir. Para i-tour tayo ni Sir dun sa kanyang mga broiler. Hello, Katubi. Hello, ma'am. Ito yung ano ko mga boiler. Na sila ano pa to sila to. 3 weeks. And 3 days. Dito sila. Dito sila. Yan. Puro sa taas, mga ano to. 35 days na po siya. Mayroon na tong 2 kilo higit. Tatlo ang iba. Bili kasi ma'am, ito ma'am. Bawat cage ma'am, kasya ito mga 500 isang, kasi 3 layer siya eh. Ang layer. Yan siya. Ito yung isa. Maganda yung ano natin sa baga yung ano nila. Karne. No, marami nakagusto. Ito naman yung ano natin, mga kaber. Dito sa kabila. Mayroon ako mga native na puti. Ayan. Ito lang yung maliit ka na manukan ko. Dito siguro makakasya siya mga 200-300 na native. Pero yung paramin ko yung kaber yan. Mga kaber ko yan. Nakabang na yung kulungan. Yun lang maliit kong munting manukan. Ito lang na naman, ma'am. Ito. Anong December, nakapag-alaga ako ng last month. Mga 1,200 na broiler. Kasi malakas December. Ito yung ano natin. Manukan. Manukan din. Bye-bye. So, ayan. Yun yung sa background naman natin, yung sa monitor. Pinakita rin niya yung kanyang lechonan. So, yan yung area niya. Simple lang, pero ang dami niyang naging sideline. May dress na siya, may lechonan, tapos may live chicken din. So, thank you po ulit sa pag-share sa amin ng inyong experience sa pag-aalaga. At the same time, yung inyong business ay na inyong naibahagi para maka-inspire din po dun sa mga ibang gustong pumasok dito sa pag-aalaga ng broiler. Maraming salamat po kay Sir Ariel Boni na napaanlakan tayo o i-share niya yung pag-aalaga niya ng broiler yes. at yung kahalagahan din ng paggamit ng technology sa kanya. Okay. At saka dun po sa mga nag-aalaga na at gusto niyo pong mag-share sa amin ng mga videos nyo at saka kung paano po kayo nag-grow sa pag-aalaga, welcome po yan dito sa Team Atubi para makatulong din po tayo dun sa mga baguhan po na gustong mag-alaga din. Yes, at saka yung mga technique nyo, yung mga tips nyo na pwede nyo i-share sa ating mga netizen na talaga namang gustong-gusto magnegosyo ng ganitong pag-aalaga ng broiler. At hindi lang sa broiler po, kahit ano pong alaga nyong hayop, ano po kami, open po sa mga ganang ano. Yes po.
Kung wala na po, ay pansamantala po kaming magpapaalam po sa inyo, ang Team Atobi, hanggang sa susunod na Saturday po. At pwede rin po kayong kumontak po pala sa amin kapag ka off-air na po kami. Ito po yung aming mga contact number, 0939-917-2858, 0917-540-8887, 0917-875-4262. Pwede po kayong tumawag sa amin kung kaya kayo man po ay merong mga problema na gusto pong malutasan sa pag-aalaga. Welcome na welcome po ang Team Atobi. Ayan, at syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atobi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito. At lalo na po yung mga may existing ng inaalaga ang mga broiler at nagbebenta po kayo ng manok or ng mga dressed chicken, pwede rin nyo pong i-post dito sa LATO group na ito at malay nyo makahanap kayo ng inyong karagdagan na market na bibili rin sa inyo at masusuplayan po ninyo. Excuse. Yun, so magkakatulungan po tayo dito. So yung may mga questions din po, pwede po ninyong i-post ang inyong mga tanong at may mga sasagot po sa inyo dito. At syempre po, huwag niyo pong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, andito po yung mga information tungkol sa Atovi at iba pa naming products. So, yung may mga questions po, open pa rin po ang aming forum section at may mga sasagot din po sa inyo dito. Yun. At saka syempre, huwag niyong kalimutan i-visit yung aming YouTube channel na Team Atovi. Lahat po ng mga discussion namin ng mga nakaraan ay naka-upload pa rin po dyan. At pwede po kayo mag-comment at may sasagot po sa inyo. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At saka yung mga TikTok account natin, nako. Maraming salamat po sa nagpa-follow sa amin. At yung gusto mag-follow, nako, open na open po yan. Follow lang kami. At may mga antabayanan nyo lang po. I-check nyo yung aming mga bago pang mga videos na i-upload po dyan. Ayan. Eto po, good morning kay Sir Brother Edie Tena. Mabuhay Team Atobi, watching from Quezon. And Christy Grace Garciano. Si Salvino Jenner Benetes, thank you po Team Atobi. And more ideas about broilers. Yes. Salamat po. Ayan, at sana po ay nabigyan po namin kayo ng konting kaalaman ngayong araw na ito. At tuloy na po, ito na po yung totoong magpapaalam na po ulit kami. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Saturday dito sa UAP, Usapang Agrikultura, Paghahayupan at pangisdaan. And always remember, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!